Tunay nga na isang pribilehiyo na makabalik muli sa gitna nitong mga Espanyol ngayong umaga. At iniisip ko kung kinukuhanan kaya ni Jim ito. Oh, inire-record niya ito. Nasa akin pa rin ang record na kinuha ng munting Espanyol na koro nung narito ako dati kasama si kapatid na Garcia. At nakalimutan ko na yung maikling awitin na dati nilang inaawit sa akin. Ngunit, gaano ko kagusto yun. At ang mga batang yun ngayon ay nagsilaki na at nagsipag-asawa na. Nakakabalita ako mula sa kanila paminsan-minsan. At pumasok ako ngayong umaga at nakita ko ang munting si Joseph. At ngayon may ginawa talaga itong bagay sa akin at talagang masaya akong makita siya. Ngayon, may isa na akong salita na kaya kong salitain sa Kastila. Gusto niyo ba itong marinig? Hallelujah! Hinding-hindi ko malilimutan ang salitang iyon. Sinisikap kong marinig ako ng isang babaeng bingi minsan. Ngayon, maaaring masabi ko ito ng mali lahat, nakita nyo? Ngunit ang pinakamainam na pagkakatanda ko rito ay, Oiga, tama ba? Pakinggan ako. Pakinggan. Oiga. At saka hinding-hindi malilimutan ang Gloria a Dios. Talagang napakaganda. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mapadako doon sa Kapitolyo, sa Mexico City, sa pakipag-usap sa kanila doon. Napakasaya ko. At dati naroon ako sa Finland matapos kong maparito, at lagi kong naaalala ang pakipag-usap sa isang munting taga-Finland na babae. Dinala nila ako sa isang tinatawag nilang Bethany. Bawat bansa ay may sarili nitong ideya. Ako, nakukuha niyo ba yung alingaw-ngaw? Masyado ba akong malapit diyan? Narinig niyo ba ako ng maayos? Kung ganyan kaya, itong munting babaeng ito, siya'y kalugod-lugod na munting tao, ngunit katulad ko siya, mapagkwento talaga siya. At yung interpreter, nagsasalita siya ng talagang napakabilis. At hindi iyon masabi ng interpreter ng sapat na mabilis sa kung anong gusto niyang sabihin. At tatayo siya at ang mukha niya ay mamumula, sabi niya, napahirapan ko silang mga tao sa Babylonia. Ngunit alam niyo, napansin ko na lahat ng mga ibon ay umaawit lahat sa Ingles. Ang mga aso ay tumatahol sa Ingles. Ang mga sanggol ay umiiyak sa Ingles. Iniisip ko kung ano nga ba ang problema sa atin. Ngunit iniisip ng bawat isa sa atin na ang ating wika ang magiging wikang pangmilenyum. Siyempre pa. Ngunit tayong mga nakatanggap na ng banal na espiritu, totoo yun. Dahil may makalangit tayong wika. Nandito si kapatid na Roe na kasama natin ngayong umaga, isang diplomatiko mula sa Washington. Palagay ko, naglingkod siya sa ilalim ng 5 o 6 na presidente, 7 presidente. At alam niyo na ang pakiramdam ko na nakatayo rito sa ibabaw nitong entablado, nagsasalita na may isang lalaking katulad niyan na nakaupo sa likuran ko. Ngunit ang kaniyang patotoo ay lagi ng isang talagang katangi-tangi sa akin. At lalo na nung siya, palagay ko isa siyang Lutheran, kung hindi ako nagkakamali, alinman sa Katoliko o Lutheran. At sabi niya siya'y bagay na tungkol sa paggapang sa ilalim ng isang tolda sa isang pagtitipong Pentekostal at tumayo siya. Sa huli, nakarating siya sa altar at noong gawin nga niya, bumaba sa kanya ang Panginoon at pinagpala siya ng lubos na, sa palagay ko, nakakapagsalita siya ng mga 7 iba't ibang wika. At sabi, sinubukan niya ang isa, hindi iyon pumwede. Tapos sinubukan ng isa pa, hindi iyon pumwede. At sa palagay ko'y kaya niyang magsalita ng Espanyol na gaya ninyong lahat. Kaya siya, sinubukan niya lahat ng mga iyon at ayaw gumana ng mga iyon. At kita niyo, alam niyo kung ano? Napakabuti ng Diyos. Bumaba siya at binigyan siya ng isang wika na hindi pa niya nasubukan kailanman. Sabi, gumagana ito. Tama yon. Sa palagay ko'y magiging ganyan yon sa kabilang ibayo. Maraming mga alaala na tangan ko sa puso ko patungkol sa munting iglesyang iyon doon. Naniniwala akong ito. Nakalimutan ko na kung saan yon. Banda rito sa isang dako na malapit sa Kalye Tonto. At naaalala ko yon. Naiisip ko yung salitang Kalye Tonto, kung saan dating naroon yung Spanish Apostolic Church. Sinasabi ko noon sa pastor, magiging magandang lugar ito para pagdausan ng revival, maluwang, bagong bahay-sambahan, mabubuting mga tao. Kaya palagay ko'y magiging angkop ito para sa ilang revival balang araw. Idalangin niyo yun. Pumasok at magkaroon ng revival. Ngayon, umaasa akong isa lamang itong pag-uulit nung idinaos namin doon sa isang iglesia. Naaalala ko na nakatayo doon sa bakuran na sumasandal doon sa may bakod, pataas at pababa sa mga kalsada, sa pagsisikap na makaalis doon sa gabi. Yun ay talagang nakakatuwa na hindi ko kailanman nakalimutan.
At mayroon akong isang record nung sa mga dalagita ng mga binibini at mga kapatiran na umawit at gumawa ng record at susubukan nilang awitin ang Only Believe at hindi nila iyon nakuha ng husto. Alam niyo na, sasabihin nila sa halip na Only Believe, ang nailalabas nila Uni Believe. Kita nyo? At naaalala ko si Rebecca, ang anak ko, si Sarah. At gayunman, sinasabi nila, Daddy, ipaawit, patugtugin niyo po yung munting record ng mumunting. Sa halip na sabing Spanish, hindi nila mabigkas ang salitang yun. Sabi, Spanish na mga batang babae, mumunting batang babaeng Spanish na kumakanta ng Only Believe. Naaalala ko na sinundan nila yung pagtitipon. Kasalukuyan ang revival noon. At sinundan nila yung pagtitipon hanggang doon sa West Coast. At ako, isang munting bagay ang umangklas sa puso ko noong lisanin namin ng California. Si kapatid na Moore at ako, at si kapatid na Brown, doon sa Kapitolyo. At nang magpunta ako doon sa gusaling yun ng gabing yun, ang mga batang iyon nakatayo doon na inaawit yung He Careth For You. Narinig nyo na yun. Through sunshines or shadows, He careth for you. Maraming beses sa ibayong bansa, sa mga lugar ng digmaan ng alitan ng mundo, sa pagsisikap na dalhin ang mensahe ni Kristo. Naalala ko ang mga batang babae at lalaking iyon na inaawit ang awiting iyon sa akin. He careth for you. Through sunshines or shadows, He still careth for you. Kaya naging dakilang inspirasyon niyan, isang tulong. Nakatagpo ang inyong butihing pastor at lubos na nagagalak na makitang buhay ang iglesia at meron kayo nitong malakit magandang gusali rito na napaupo ang lahat, maluwang ang paradahan. Sadyang isang tunay na dako na nasa mga kamay ng Espiritu Santo kung magagawa lamang nating maipakita ito sa Kanya at maipabatid na nananawagan tayo para sa isang revival. Siya, naniniwala akong magkakalob siya ng isa. Ngayon, mamayang gabi, naroon kami sa iglesia ni kapatid na outlaw na Jesus Name Church, doon sa kabilang lugar. At si kapatid na outlaw, naniniwala akong sa ay iglesyang apostolik rin. Sa palagay ko'y tinatawag lamang niya ang pangalan niya ng iglesia na Jesus Name. Sa palagay ko siya'y apostoliko sa paniniwala. At kaya kami pupunta doon mamayang gabi. At ngayon, hindi namin sinasabi sa iglesyang Espanyol na, ngayon pumunta kayo doon ha, dahil sa manatili kayo sa lugar ng inyong tungkulin. At pagkatapos, magkakaroon ng malaking pagtitipon ng Christian businessmen, umpisa ng Huwebes, pagkatapos na magsara ng mga gawain sa ibang mga iglesia sa Huwebes. At itong convention na ito, magkakaroon sila ng mga kilalang mga tagapagsalita, at kaya si Oral Roberts, at isang kapatid na lalaking Methodist na kamakailan lang naligtas, at sinasabi nilang siya talagang isang magaling na tagapagsalita. At tiyak kong masisiyahan kayo sa mga kumbensyon na ito. At kayong mga kabataang anak, meron din silang pagtitipon doon para sa mga kabataan. Gaya ng kapapabatid lang ng kapatid, papupuntahin ko ang mga anak ko doon para makasama sila sa ganito. At kaya ngayon, magtungo kayo. Ikagagalak naming makasama kayo. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. At ngayon, ay gusto kong buklatin ang Biblia at magbasa ng ilan sa kaniyang banal na salita. At pinili ko ngayong umaga, sa maikling sandali lamang, ayaw ko kayong panatilihin ng masyadong matagal ang ilang teksto, at ang isa sa mga iyon ay matatagpuan sa unang Samuel, yung isa naman ay matatagpuan sa Isayas, at nais kong magbasa mula sa Isayas muna. At ako, naririnig ba ninyo ng maayos sa buong paligid? Sa pagitan ng mga mikroponong ito, tila ba ang mga ito ay napakasensitibo sa akin? Hindi ko alam kung bakit. Naririnig nyo ng maayos dyan? Itaas ang inyong kamay. Mabuti, mabuti. Ngayon, namamaos lang ako ng kaunti. Siyempre, mula iyan sa labis na pagsasalita. At mula noong naririto ako kasama ang mga kapatirang Espanyol, mga 16 na taon na ang nakalipas, palagay ko. Marahil mga 16 o 17 taon na ang nakalipas. Bueno, nangangaral na ako mula noon. Kaya pagod ako noon, sabi ko, at pagod pa rin ako. Ngunit nagpapatuloy pa rin ako sa biyaya ng Diyos. Now, let's turn to Isaiah 40, the 40th chapter of Isaiah. Ngayon, magbukas tayo sa Isayas 40. Sa ika-4 na pong kabanata ng Isayas at sa unang kabanata o sa ika-3 kabanata ng unang Samuel.
At habang nakabukas ang mga dakong iyan para sa pagbabasa ng salita, nais ko ngayon na ating iyukod ang ating mga ulo panandali lamang para sa panalangin. Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege Aming makalangit na Ama, of standing in kami ay this nagpapasalamat lovely sa araw na sanctuary ito para sa pribilehiyong ito ng pagtayo dito sa magandang santuwaryo na inihandog sa Diyos at para sa Kanyang gawain. At yamang nalalaman po namin na itinaguyod ng iyong mga lingkod ang entabladong ito rito, o pulpito na maraming beses na, at 10 ng inihandog na buhay sa iyong gawain. This morning brings back memories At na ito, sa umagang ito, of an ay nagpapagunita ng mga alaala, alaala ng isang revival na nag-uumpisa pa lang, Holy Spirit na ang Espiritu Santo ay bumaba sa anyo na isang malaking liwanag na gaya ng isang haliging apoy, at nangusap ito na ang mensahe ay lalaganap sa mundo. At ngayon sa araw na ito ay kasaysayan na iyon. Ang mensahe ay nag-alab na sa pamamagitan ng mga dakilang tao matapos itong makita, gaya ni na Oral Roberts at Tommy Osborne at Tommy Hicks at marami pang iba. At sa pamamagitan ng pagtutulungan naming sama-sama, nakikita namin na nakapagsindi na ang mensahe ng mga apoy ng revival sa bawat bansa sa ilalim ng langit ng mensaheng Pentecostal. Sa bagay na ito ay binibigay namin ang pasasalamat at papuri sa iyo, o makapangyarihang Diyos. At ngayon, sa araw na ito ay dumadalangin kami na iyong ikukondisyon ang aming puso, ihahanda para sa isang dakilang pag-agaw na malapit ng maganap. Naniniwala kami, at kung hindi po nakakondisyon ang aming mga puso para doon, o sa anumang iba pang bagay na inilaan mo para sa amin, dalangin naming patawarin mo po kami sa aming mga kakulangan, at mangungusap sa amin sa araw na ito, sa pamamagitan ng iyong salita. Pagpalain mo po ang pastor ng iglesyang ito, ang mga diakono nito, ang mga katiwala, at ang lahat ng mga tao, ang mga miyembro. Pagpalain mo po itong munting choir at ang pianista, ang mga musikero. Lahat-lahat po, pagpalain ang mga pumapasok sa mga tarangkahan ng dakong ito. Lumabas nawa sila na nabago sa bawat pagkakataon, na mas malapit pa po sa iyo kaysa noong sila'y pumasok. Ipagkaloob po iyon, Ama, at mangyari nawa iyon, maging ngayong umaga, sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sa pagdako sa aklat ng Isayas, sa ika-40 kabanata, mababasa natin, Inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng Diyos. Mangagsalita kayong mapag-aliw sa Jerusalem, at sigawan ninyo siya, na ang kanyang pakikipagdigma ay naganap, na ang kanyang kasamaan ay ipinatawad, sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon nang iba yung ukol sa kanyang kasalanan. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay mataas, at ang bundok at burol ay mabababa, at ang mga baku-bako ay matutuwid, at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag, at makikitang magkakasama ng lahat na tao, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ngayon, sa aklat ng Samuel, unang Samuel, ika-3 kabanata, nais kong basahin ang una, ika-2, at ika-19 na talata. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na iyon. Walang hayag na pangitain. And it came to pass at the time when Eli At nangyari ng panahon na iyon, nang si Eli ay mahiga sa kanyang dako, ang kanyang matay nagpasimulang lumabo, na siya'y hindi nakakita. Ang ilawan ng Diyos ay hindi pa namamatay sa templo ng Panginoon, na kinaroroonan ng kaban ng Diyos. At si Samuel ay nakahiga upang matulog, na tinawag ng Panginoon, at kanyang sinabi, narito ako. The 19th verse. And Samuel grew, and the Lord was Ang with him, ika-19 na talata, and he
At si Samuel ay lumalaki, at ang Panginoon ay sumasa kanya, at siya'y walang di pinapangyari sa kanyang mga salita. Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month. And we could draw much context from sapat na iyan na this teksto na glorious mapag-uusapan natin dito sa loob ng isang buwan. At makakahango pa tayo ng maraming nilalaman mula rito sa malwalhating tekstong ito. Ngunit sa umagang ito, at mayroon lamang tayong mga 20 minuto upang makalabas sa tamang oras mula sa ating, sa palagay ko'y tapos na ang Sunday School, o marahil susunod iyon dito. Hindi ko alam. Ngunit ganoon pa man, gusto kong gamitin ang tekstong, ang tinig ng Diyos sa mga huling araw na ito. Ito'y lubhang katangi-tanging panahon. Napag-uunawa natin iyon kung saan nangungusap tayo mula sa mga kasulatan na sinabi nito, walang hayag na pangitain noong mga araw ni Samuel. Kung saan walang pangitain, sabi ng Biblia, ang bayan ay sumasama. Kailangan nating magkaroon ng pangitain. At dumarating ang mga pangitain sa mga propeta. At ang salita ng Panginoon iyon na sinalita sa kanila. And we find out that Eli was not a prophet. Eli was a priest. At nalaman natin na si Eli ay hindi isang propeta. Isang saserdote si Eli. At tumatanda na siya. At lumalabo na ang mga mata niya. At hindi na siya makakita para makapag-ikot. Isa lang napakalaking mabigat na tao. At nag-umpisa siyang mapabayaan ang gawain ng Panginoon. That's something like it is today. I think the church, at yan ay bagay na kagaya sa panahon ngayon. Sa tingin ko'y ang iglesia, ang organisasyon at mga denominasyon, naroon na sila sa larangan ng matagal ng panahon at nag-uumpisa na silang magluwag at napapabayaan na ang gawain ng Panginoon. Ang salita ng katotohanan, dahil sa ang iglesia, sa sarili nito mismo, ay naging malabo na ang paningin. At kailangan natin sa araw na ito ang tinig ng Diyos upang mangusap sa kalagitnaan natin. Ipanumbalik tayo. At kita nyo, si Eli ay naratay na, at ang kanyang paningin ay nawawala na. Isa siyang saserdote, at wala silang hayag na pangitain noon mula sa Panginoon. At ang matinding pangangailangang iyon, at nangako ang Diyos na kakatagpuin ang pangangailangan ng panahon. Lagi niyang ginagawa iyon. At kailangan natin ang tinig ng Diyos sa araw na ito upang katagpuin ang pangangailangan ng panahon, upang katagpuin ang panahon na ating kinabubuhayan. At matapos niyang ipangako ito, maaari na tayong mapanatag na kanyang ngang tutuparin ang kanyang pangako. Iyon ang katiyakan na mayroon ang mananampalataya sa kanyang malilikha, na ipinangako niyang kakatagpuin ang pangangailangan. At sa araw na ito, isang dahilan kaya nasa gayong kalagayang kinaroroonan nito ang iglesia ay dahil sa mayroong napakaraming mga tinig, napakaraming iba pang mga tinig para agawin ang pansin ng iglesia mula sa tinig ng Diyos, hanggang sa ito'y nakapag-aalinlangan na makinig pa ang marami sa tinig ng Diyos kahit na nagsalita na ito mismo sa kanilang kalagitnaan. Di pa nga nila siguro maunawaan ito, sapagkat ito'y magiging kakaibang bagay sa kanila. Masyado na nilang itinutok ang kanilang mga sarili sa mga tinig ng panahong ito. At kung mapapansin natin sa ating pagbasa ng kasulatan, na ang tinig ng Diyos ay kakaiba sa kanila. At naging ganoon na naman ito sa araw na ito, na ang tinig ng Diyos, napakaraming iba pang mga tinig. At kung ganoon, kung ipinangako ng Diyos na ibibigay niya iyon sa atin, at kung ang iba pang mga tinig ay taliwas sa tinig ng Diyos, kung ganoon, tiyak na iyon ang tinig ng ating kalaban, upang lituhin tayo.
Nang sa gayon ay hindi natin maintindihan ang tinig ng Diyos kapag nangusap ito. At mapapansin nating ito'y bagay na kapareho ni Yaong kay Eli at kay Samuel. Ngunit nakilala agad ni Eli na ang Diyos iyon. At iyon ay lubos na isang sumpa kay Eli. Dahil sa ang tinig ng Diyos na nangungusap noon kay Samuel ay sinabi sa kanya ang tungkol sa mga maling gawa ni Eli. Dahil pinalaki nito sa layaw ang mga anak nito at kumukuha ang mga ito ng pera at ng karne mula sa mga handog. Hindi iyon tama. At gumagawa ang mga ito ng mga bagay na mali laban sa salita ng Diyos. At si Samuel ay mayroong tanging bagay na magagawa ni Samuel ay magsalita ng eksakto at medyo nag-aatubili siyang gawin ang gayon dahil iyon ay laban sa mismong dako na pinagdalhan sa kaniya upang palakihin kay Eli at sa templo. Ngunit sinabi ni Eli, magsalita ka, kita nyo? At sinabi niya sa kanya ng eksakto kung anong mangyayari na si Samuel o tapos na ang araw ni Eli bilang isang saserdote dahil sa nagsalita na ang Diyos. At ipadadala na ng Diyos ang kanyang mensahe sa pamamagitan ni Samuel na propeta. Napakakatuwang kapanganakan. Inihandog sa Panginoon mula pagkabata. Nangusap sa kanya ang Diyos habang bata pa lang. At nooy inihahanda na siya para sa isang gawain na nasa hinaharap. At patapos na noon ang panahon ni Eli. Napakaraming mga tinig sa mundo sa araw na ito na anupat ito'y lubos na mahirap na bagay dahil pinatatahimik nito ang tinig ng supernatural. Napakaraming mga tinig na intelektual, dakilang mga tinig ng makapangyarihang mga tao na mga intelektual na sa kanilang mga kalagayang intelektual ay niyayanig maging ang mga bansa. Hindi lang sila basta-bastang mga tao, kundi niyuyugyug nila ang mga bansa. Pinagsasama-sama ang malalaking mga organisasyon, malalaking mga kampanya, mabubulaklak. At ang isang tao ay medyo magkakandalito. Sapat na yon para lituhin sila ng kung paanong ang mga bagay na ito ay nagpapatuloy at pinagpapala. At may mga tinig na nagsisilitaw at gumagawa ng ganitong mga bagay at idinudulot nito ng tinig ng Diyos ay malagay doon sa malayong likuran sa kung saan ang tunay na tinig ng Diyos. At ang tinig ng Diyos, sinasabi nila, paano namin malalaman na iyon nga ang tinig ng Diyos? Dahil para sa araw na ito, noon ito ay isang pinagtibay na propeta. Ngayon, sa araw na ito, paanong nalalaman natin na ito'y tinig ng Diyos? Dahil sa ito ang kahayagan ng salita ng propeta. Ito ang propeta ng Diyos. At ang isang tunay na tinig ng Diyos ay ipinanunumbalik lamang yaong tunay na buhay na supernatural na Diyos. 10 ng kanyang supernatural na salita, kasama ang supernatural na kahayagan ng tunay na salita. Kung gayon, nalalaman natin na ito ang tinig ng Diyos. Sapagkat at yaong napakaraming iba pa sa iba pang kalagayang pantao na talagang halos patahimikin na iyon. Ngunit tandaan, kikinang ito, lalabas ito, gagawin nito iyon. Ngayon, may tinig sa araw na ito sa mundo ng politika. Malaking tinig iyon. At ang mga tao, tiyak at lubos sa dakilang araw na ito ng politika, kanilang puro kalituhan na sa kanilang mga iglesia at lahat na. At maraming pagkakataon na nakita natin kamakailan lamang na ang tinig ng politika ay totoong mas malakas pa nga kaysa sa tinig ng Diyos sa mga iglesia. Kung hindi, ay di sana ginawa ng sambayanang Amerikano ang kanilang ginawa kamakailan lang. Kita nyo? Hindi sana nila iyon ginawa. If the voice of God would have been kept alive in the church, kung ang tinig ng Diyos ay pinanatili lamang sana na buhay sa iglesia, hindi na sana nila nagawa ang mga pagkakamaling yun.
Subalit ang tinig ng politika ay lubhang mas malakas sa mundo ngayon kaysa sa tinig ng Diyos, hanggang sa ibinenta na ng mga tao ang kanilang kristyanong karapatang pagkapanganay para sa isang tambak na katanyagan, edukasyon, at kapangyarihang politikal. Talagang nakakahiyang makita ito. Ang mismong bagay na bumuo sa bansa natin, kung saan ito gawa, tumalikod mismo ang mga tao at inihalal ang siyang bagay na iniwanan natin doon sa isa pang bansa. At ang Plymouth Rock at Mayflower at ang mga iyon ay nagsiparito at itinatag itong dakilang ekonomiya na meron tayo. Ay ang mismong bagay na nilabanan natin ng husto para makalabas, inilagay natin mismo ang sarili natin pabalik sa mahigpit na pagkakahawak nito. Dahil sa sinasabi nga ng Biblia na magiging ganoon nga ito. At ang sistema ni Eli, isang saserdote sa halip na isang propeta, ang propeta ay ang salita, at ang saserdote ay ang iglesia. At umabot na ito sa isang kalagayan hanggang sa ito ay maging napakaluwag na anupat ang salita ay kakaiba na sa mga tao. Hindi nila ito maunawaan. Tapos magagawa mong sabihin ito at hindi naman nila ito naunawaan dahil sa hindi sila sinanay dito. Sinabi ni Pablo, kung ang trumpeta ay magbigay ng di malinaw na tunog, sino ang makakaalam na iahanda na ang sarili niya sa pakikibaka? Ang mga tao ay sinanay sa isang tinig ng isang iglesia, trumpeta ng isang iglesia. Higit pa ang meron kami sa aming Sunday School kaysa sa meron ang iba pa sa kanila. Wala yan ni isa mang kabuluhan. Higit pa ang meron kami sa aming denominasyon kaysa sa meron ang iba pa sa kanila. Kami ang pinakamalaki sa mga denominasyon. Kita nyo? Sa ganyang klaseng tinig sinanay ang mga tao. Sa lansangan, humahayo sila para hikayatin ang mga tao at ipasok sila. Laksa-laksang makalibong beses sa malalaking kampanya, ipinapasok sila. Saan ba sila interesado? Nasa amin ang pinakamalaking iglesia. Nasa amin ang pinakamalaking kongregasyon. Nasa amin ang Sunday School na may pinakamaraming miyembro. Pumupunta ang alkalde ng siyudad sa aming iglesia. Maaring mabuti lahat yon. Subalit kung yan ding iglesyang iyan ay hindi sinanay sa tinig ng Diyos, sa trumpeta ng Ebanghelyo, ano ang pakinabang na nagagawa nito? At kapag lumilitaw ang isang bagay gaya na lang ng lumitaw sa gitna ng ating gobyerno, anong nangyayari? Hindi alam ng iglesia ang tinig ng trumpeta at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ang malaking pangako ng kasaganaan, isang higanting intelektual na dumarating at nagpunta sila doon sa mismong bagay na inihula ng Biblia at ipinasok iyon. Kita nyo? Isang tinig na politikal. At pinatunayan nitong niwalang halaga nito ang panrelihiyong tinig, kundi ay di sana nila ginawa ang nagawa nila sa tinig ng Ebanghelyo. Dahil sa pinangakuan tayo ng maraming mga bagay-bagay, pinangakuan tayo ng kasaganaan at walang alinlangang makakamit nga natin ito. Ngunit ganoon pa man, walang anumang kabuluhan yan sa isang mananampalataya. Magbukas kayo doon sa aklat ng mga Hebreo, sa 11 kabanata. Makinig diyan kay San Pablo na nangungusap kung paanong sila noong mga araw. Sila'y nagsilakad ng paruot parito na may suot na balat na mga tupat kambing, mga naghihirap, walang lugar, hindi makapasok sa bayan. Binabasa ko noon sa Konseo ng Nicea noong nagkaroon ng malalaking usapin sa Nicea, Roma, 300 taon matapos ang pagkamatay ni Kristo. Doon sa dakilang Konseo ng Nicea, noong ang dakilang iglesia na nanindigan para sa kung ano ang tama. Gusto nila ang Biblia. At ang mga naakay na Romano ng unang iglesia ng Roma ay nagpasok ng mga dogma para sabihin bilang halimbawa, gaya ng meron tayong Pasko. Hindi isinilang si Kristo ng 25 araw ng Disyembre kung paanong ako rin ay hindi. Aba, ang mga burol ng Judeno ay manyebe, at siya, sinasalungat nito ang lahat ng iba pang mga propesiya ng Biblia. Isinilang siya ng tagsibol, gaya ng lahat ng mga tupay ganoong panahon isinisilang. Bakit siya isinilang sa isang kamalig sa halip na bahay? Isa siyang tupa. Bakit hindi na lang siya tumakbo doon sa altar o sa kanyang altar na pinagpakuan sa kanya sa krus? Tinakay siya sa krus.
Inaakay mo ang tupa sa katayan. He was a Isa siyang lamb. tupa. Then he was Kung born ganoon, with lambs as ipinanganak siya kung kailan ipinapanganak ang mga tupa. Ngunit nakita ninyo, upang gawin iyon, meron silang kaarawan ng Diyos na araw na sa sistemang solar, ang araw sa 5 araw mula ika-20 ng Disyembre hanggang sa ika-25 ng Disyembre, halos wala ng pagkilos man lang ng araw. Ito, nagbabago ito ng paunti-unti bawat araw. Nagiging mas humahaba ng humahaba ng humahaba hanggang sa marating nito ang pinakamahaba nitong araw sa Hulyo. At tapos sa Disyembre, ang pinakamaikli nitong araw. At sa panahong iyon, ang maikling panahon ng ika-25 mula sa ika-20 hanggang sa ika-25, idinadaos nila yung sirkong Romano at ang pagdiriwang ng kaarawan ng Diyos na araw. So then, Jupiter. Kaya nga kung ganoon si Jupiter, And then na isang Diyos ng mga Romano, at sa kanila iyon ipinasok sa pagsasabi noon, gagamitin natin ang kaarawan ng anak ng Diyos at ng Diyos na araw, pagsamahin iyon at maging isa na itong malaking pagdiriwang. Salungat yan. At ang daming mga pagpapasok ang inilagay nila diyan. At pagkatapos ng iyong mga tunay na tao ng Diyos na nagnais na manatili sa salita, gaya ni Polycarp, Irenaeus, Martin, at yung mga dakilang sinaunang banal na mga tao na nagnais manatili sa katotohanan. At noong ginanap nila ang konseho ng Nisea, ang ilan sa mga taong iyon ay lubhang tinanggihan na hanggang sa nagsilitawan na ang mga propeta mula sa ilang na walang anumang nakabalot sa kanila, kundi kapirasong balat ng tupa upang maupo sa konsehong iyon. Ngunit alam nila ang salita ng Panginoon. Ngunit ang katanyagan, ang 15 araw na iyon ng madugong politika, at pinawalang halaga ito. Tapos nagkaroon tayo ng 1,000 taon ng panahon ng pagdidilim. Kita nyo? Ngunit, ipinangako ng Diyos na tutunog muli ang trumpetang iyon. Palaging ang mga tao'y nakikinig sa tunay na tinig ng salita. Laging suriin ang ginagawa nyo sa pamamagitan ng salita, ang tinig ng politika. At tayo sa Amerika at sa buong mundo ay may malakas na tinig na nagsasalita sa araw na ito. At iyan ang tinig ng Hollywood. Nasakop na nito ang mundo. Hayang may isang lumabas sa Hollywood na may isang bagay. Makikita mo na yon sa buong bansa. Ngayon, mapapansin natin na nagtakda na sila ng tularan para sa ating mga kababaihan sa kanilang pananamit, sa kanilang estilo ng buhok. Sila ang nag-umpisa ng damit na iyon. Nararapat na malaman ng iglesia ang tinig ng trumpeta ng Diyos tungkol diyan. Subalit napakaraming kalituhan dahil sa nakikita nyo ang iba na ginagawa ang ganoon. Mga halimbawa, huwag na huwag ninyong itutulad ang sarili ninyo sa ganong uri ng halimbawa dahil nabubulok yon. Laging dinggin ang tinig ng Diyos kung anong sinasabi niya tungkol dito. At tapos napapansin natin sa Hollywood, nag-uumpisa sila ng mga bagay-bagay. At hayaan lamang akong mangusap sandali tungkol dito bago tayo magpatuloy. May isang bagay na lumabas di pakalaunan na isang lalaki sa Hollywood. Walang anumang laban doon sa lalaki, ha? Isa siyang mortal na pinagbuwisan ni Kristo ng buhay. Pero para ipakita lang sa inyo, nag-imbento sila ng maliit na bagay na dating tinatawag ng mga bata na hula hoop. Hula hoop, o kung ano. At kung napansin lamang ninyo ang kasagwaan at mga bagay na sumusunod sa ganoong bagay sa mga batang paslit, hindi yun tama? Ngayon, punong-puno ang Hollywood ng mga mahilig makipagbarilan. Ngayon, kahit sinong nakakaalam ng kasaysayan, ay alam na yung mga taong iyon, noong mga araw na iyon, na mga mahilig makipagbarilan gaya ng iba't ibang mga tao, hindi sila mga mabubuting mamamayan. Mga taksil sila. Mga kagaya sila ni Al Capone at Dillinger. May palabas sila sa Hollywood na tinatawag nilang sa telebisyon na tinatawag nilang Gunsmoke. At narinig ko sa monitor ng nakarang araw na ang taong gumaganap nito ay si Arnes o bagay na ganoon o Arnes o nakalimutan ko na kung ano yung pangalan niya. At siya daw sana ang gaganap. Kumakatawan siya kay Matt Dillon na isang sheriff sa Kansas.
At si Matt Dillon ay singdilaw ng kuneho. 28 katao ang binaril niya sa likod, mga inosenteng tao na lumalabas ng Dodge City at naghihintay sa isang panumpong. At kapag may magdaraang tao, tatawagin siya ng taong iyon at sasabihan siya na may isang masamang tao na padaan. Tapos mananatili lang doon sa labas at kapag dumaan na papasok yung tao, babarilin niya ito sa likod. Now we find his big guy that comes down. Why, it's absolutely Ngayon, glorifying. nakikita natin siya'y malaking tao na dumarating. Aba, ito'y ganap na pagluluwalhati sa kasalanan. The little Ngunit, children ang mga malilit na bata ng bansa natin can tell you ay makapagsasabi sa iyo ng mas marami pa tungkol kay Matt Dillon Jesus Christ. kaysa makapagsabi sila sa iyo tungkol kay Jesus Kristo. Ang mga tindahan, ang mga maliliit na tindahan at ang seksyon ng mga damit ay punong-puno ng mga nakasabit na maliliit na baril-barilan na may kasamang maliliit na sombrero na mabibili nyo kahit saan. Ayos lang na isuot yun, ngunit ako'y sinasabi ko lang sa inyo, nakita ninyo, pagkatapos sila, ang mundo ng komersyo ay gagamitin ng bagay na iyon at kikita ng milyon-milyong dolyar mula rito. Mayroon tayong tinatawag nating St. Patrick's Day. Meron tayo nitong mga tinatawag nating panrelihiyong kapistahan. At ginamit na ito ng mundo ng komersyo. At kumikita sila ng milyon-milyong dolyar. Araw ng mga ina, mga bungkos ng bulaklak. Aba, lahat dapat ng araw ay isang pagpupugay na araw kay nanay. Naroon siya sa isang dako na matanda na, pumunta't bumisita sa kanya. Mas magiging higit pa ang halaga niyan kaysa sa lahat ng bulaklak na kaya mong ipadala sa kanya o ano paman. Kita nyo, subalit ginagamit nila ito. Isa itong tinig at tayo nakikiayon mismo dito. Hindi talaga ito tama. Ngunit anong gagawin nyo? Kita nyo? Tayo lang ay sinisikap kong makarating sa isang punto rito para sabihin sa inyo ang isang bagay kung ano ang aking paniniwala ko. Madalang yaong tinig, ang tinig ng Diyos. Now we find out if they set the pace. And did you ever notice our young Ngayon, boys nalaman natin kanilang itinakda ang kalakaran. has become At napansin nyo na ba? Ang kabinataan natin ay naging Ricky at Elvis na. Kung may anak kayong pinangalanan ng ganyan, palitan nyo yun kagad-agad. Tawagin nyo siyang bilang na isa o dalawa o kung ano. Huwag, yan ay napakapangit. Sasabihin nyo, ano naman ang magiging kaibahan ng kahulugan ng pangalan yan? Aba, tiyak na nangangahulugan nga ito ng isang bagay. Ang pangalan nyo ang naglalarawan ng buhay nyo. Ngayon, kapatid na Branham, nasa numerolohiya ka na. Hindi, wala ako doon. Ako'y nasa ganito ang sabi ng Panginoon. Bakit ba nung si Jacob, talagang ipinamuhay niya ang pangalan niya bilang mandaraya, mga agaw, Jacob, at nang baguhin siya ng Diyos, pinalitan niya ang kanyang pangalan. God changed Saul to Paul. Simon to Peter. Pinalitan ng Diyos ang Saulo ng Pablo, Simon ng Pedro. Tiyak nga na may bagay dito. At ang Ricky at Elvis, at ang ganung mga pangalan, ay ang makabagong pangalang Amerikano na automatiko naghahantong sa bata doon. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Ngayon, umaasa ako na hindi ko, mabuti pa'y bumalik na ako at hindi na ako magpakalayo pa sa isang paksa rito. Kita niyo ang ibig kong sabihin, na di niyo maunawaan. Subalit ang lahat ng bagay na ito ay di man lang maintindihan ng karaniwang tao. Hindi nila ito napag-unawa dahil may isa silang kalakaran. Yun lang ang pinakikinggan nila, ang mga tinig na yon. There's a voice of philosophers. May tinig ng mga pilosopo, komunismo, na nangangako ng bagay na hindi nila mapanindigan. At gayon may malaking porsyento ng mga mamamayang Amerikano ay nakatuon na ang pansin sa komunismo. Ngayon, naparoon ako sa komunismo, mga lugar ng komunismo pala sa Alemanya, sa silangang panig ng Berlin. May naglalakihan silang mga bahay para ipakita sa labas. Maglakad kayo sa loob nila, hindi pa nga tapos sa mga yon. Isang huwad na ekonomiya yon. Sinisikap nilang ipagtulakan ng isang bagay. At sa Russia, ang dakong sinilangan ng komunismo, na maraming taon na ang nakalipas, nung bata pa lang akong mangangaral, sabihin ko mga 33 taon na ang nakalipas, nung ang nasismo,
pasismo at komunismo ay nag-uumpisa. Sabi ko, nangungusap ako sa pangalan ng Panginoon. Mauuwi silang lahat sa komunismo. Naisip niyo na ba? Iniwanan tayo ng Diyos na isang lagusan palabas. Kung tatanggapin lang natin ito, may 1% lamang ng Rusya ang komunismo. 1%. Ngunit sila ang kumokontrol na porsyento. 1% of communism. 1% of Russia is communism, rather. But they control. 1% ng komunismo. 1% ng Rusya ay komunismo pala. Ngunit namumuno sila. At ganoon din, ang Hollywood ay isang lugar, ngunit sila ang namumuno. Mga nasa 1/3 o 2/3 ng populasyon ng Estados Unidos ang nagsisimba at mga miyembro ng mga simbahan. Ngunit sila ang namamahala sa mga denominasyong yun. Ang kailangan ng komunismo roon ay ang tinig ng Diyos na lumilitaw sa gitna nila at ilalagay nito ito sa kahihiyan. Sa Finland, nang buhayin mula sa mga patay yung munting batang lalaki noong araw na yon at dinadala nila ako sa layong 3 kwadrado kung saan itong munting bata ay binuhay na patay, ang mga sundalong komunista, mga Ruso, nakatayo roon na nakasaludong Ruso, at ang mga luhay tumutulo sa kanilang mga pisngi. Sabi nila, tatanggapin namin ng Diyos na nakabubuhay ng patay. Ang kababayaan ng Iglesyang Katoliko at ng Iglesyang Lutheran at lahat ng mga denominasyong yun at kinuhang lahat ng mga salapi at nagtatayo ng mga organisasyon at walang ibinibigay sa mga tao. Namumuhay silang gaya ng ibang mga tao. Ang kailangan ng Rusya ay propeta na lilitaw sa tagpo na taglay ang salita ng Panginoon na kayang patikumin ang bibig. Kung magkagayon, ang 70% iyon ay mamumuno na. Ang kailangan ng Amerika ay isang tinig ng propeta ng Diyos na makatatayo at tutuligsain ng Hollywood at tuligsain ng mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus Kristo at ang Iglesia ng banal na Espiritu na ang mamamahala. Napakaraming kalituhan, kita nyo. Napakaraming mga tinig ng pagsasalungat laban dito. Ang Iglesia, ang tinig nito, bawat isa'y gusto ng mas maraming miyembro. Gusto ng Baptist, kanya lahat. Gusto ng Methodist, kanya lahat. Ang Presbyterian. Lahat tayo mayroong mga ganito. At tila ba na mapapasa Katoliko ang lahat ng ito? At mapapasa kanila nga. Iyan eksakto ang tinig ng Diyos mula sa Bibliang ito. Mamumuno sila. Subalit, ang kataas-taasang Diyos ang mamumuno sa kahuli-hulihan. Ang mga banal ang mamamahala. Isang araw, sinabi nga ng Biblia, sila'y mamamahala. Talagang lubhang maraming mga boses. Tapos naroon pa ang tinig ng bulaang propeta. Napakatinding tinig niyan. Isang taong tinatawag ang sarili niya na isang propeta. Ang isang propeta, siyempre pa, ay isang mangangaral. Ang makabagong salitang propeta ay ganap na nangangahulugang isang taong nangangaral sa ilalim ng kasi. At may taong tumatayo at tinatawag ang sarili niya na isang propeta at itinatanggi ang salita ng Diyos. Itinatanggi ang katotohanan ng Diyos. Napakaraming mga tinig. Kani-kanina lamang, may kapatid na lalaki doon na nagtuturo sa akin kung saan magdaraan papasok dito. Ngunit ako, sa palagay ko, nagtaka siya kung bakit nagpunta ako doon sa daan at umikot at bumalik. Kung narito ka, kapatid, ay pinakikinggan ako. Iyon ang ating mga itim na kaibigan, ang negro. May templo sila rito at tinatawag nila itong ang Elijah Muhammad o bagay na ganoon. Batang Elijah Muhammad, bumabangon na may isang tinig at nagsasabi na sila ang tinig na magdadala sa lahing itim palabas sa kaguluhang ito. Iyon, nakita nyo, ang mismong bagay. Sila, narito ang kanilang Muslim, ang kanilang moske. Aba, di nyo ba makita na ang mismong simulain nito, mali ito? Ang mga lahing itim, kagaya lang ng mga lahing puti, lahing kayumanggi, at lahing dilaw, hindi pa panumbalik doon sa Mohammedanismo,
kundi papanumbalik kay Kristo sa mismong mga prinsipyong itinuturo ng Biblia laban ang Mohamedanismo sa salita. Ngayon, nagkaroon ako ng pribilehiyong makaakay ng 10,000 mga Mohamedan patungo kay Kristo isang beses sa Durban, South Africa. It produces nothing but psychology. Wala itong anumang nagagawa kundi psikolohiya. At ayos lang ang psikolohiya hanggat hindi tinatanggi ng psikolohiya ang salita. Ngunit kapag itinanggi na ng psikolohiya ang salita, kung ganoon mali na ang psikolohiya, nagbibigay ito ng ditiyak na tunog. There's everything else will pass but God's word. Jesus said so. Merong lahat ng iba pang bagay ay lilipas maliban sa salita ng Diyos. Sinabi nga ni Jesus, ang mga langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas. Kaya nakita niyo na dapat tayong manatili sa salita, sa tinig. Napakaraming mga nangalilitong bagay. Tumatayo ang mga tao, hindi nila alam ang salita, at nagsasabi sila ng mga bagay, at marahil ganap na makatwiran ito sa pandinig. Ang komunismo ay napaka-makatwirang bagay. Lahat ay pantay-pantay. Wala nang mga kapitalista. Lahat sila'y komunista. Huminto na ba kayo para pag-isipan na iyan ay huwad na revival, ang komunismo? At saan niya ito itinulad lahat? Ang sinabi ni Jesus, ang dalawang espiritu ay magiging halos magkatulad na magkatulad. Ililigaw nito ang mga hinirang kung maaari. And everything the devil's got, it's a perversion of what God created. At lahat ng bagay na meron ng Diablo, ito'y pagbabaluktot ng ginawa ng Diyos. Ang kasalanan ay katuwiran na binaluktot. Ang isang kasinungalingan ay katotohanang pinamalian. Ang pangangalan niya ay isang akto na itinalaga sa atin ng Diyos na binaluktot. Lahat ng kawalang pananampalataya ay pagbabaluktot sa pananampalataya. Kailangang tanggihan mo ang katotohanan para matanggap ang kabaluktutan. Kita nyo, ituwid ito mga tinig na ito. Subukin ang mga ito sa pamamagitan ng salita at tingnan kung ito nga'y katotohanan. Gaanong makapagpapatuloy tayo ng makapagpapatuloy dito sa mga tinig sa araw na ito. Ngunit lumipas na ang ating oras. Ngunit napakaraming tinig na hindi na alam ng mga tao kung ano ang gagawin. Ang Methodist sa huli makikinig sa isang mga ngaral na Baptist, pupunta sila doon, mananatili sila sandali roon at saka sila pupunta sa Lutheran. At sa mga Pentecostal, may iba't iba silang mga grupo. Ang isa'y tatakbo sa isa at ang isa naman sa isa pa. Tapos magpapabalik-balik, ipinapakita nitong hindi kayo matatag. Makinig kayo sa kanyang tinig. Heto ito, nakasulat sa papel, ang tinig. Mapatotohanan ng tinig kung ito nga ang katotohanan. Hindi alam ng mundo ng simbahan kung anong gagawin. Napakagulo ng mundo ng politika. Lahat ng bagay ay tila ba nagkakagulo. Tumatakbo mula rito ang mga tao. May iba na namang lilitaw, isang kung anong jacket, isang kung anong balabal. Noong nandun ako sa Roma, meron silang pinagtibay na 19 na iba't ibang mga pako na ibinaon daw sa mga kamay ni Jesus. At tatatlo lang naman. Ngunit ganun pa man, may tala sila na 19 na iba't ibang pako. Ngayon, anong kaibahan ang magagawa nito kung nakanino ang pako? Hindi nag-iwan sa atin si Kristo ng mga pako para sambahin. Iniwan niya sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng kanyang salita. Lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Mapapasa kanila ang orihinal na pako. Magkakaroon sila. Lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Magiging kabilang sila sa denominasyon na pinasimulan ko. Wala siyang sinimulan. Kita niyo ba kung paano yung tinig ay salungat? Ngunit lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Magpapalayas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Haya ng salita. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Magsisihawak ng mga ahas, hindi sila masasaktan yon. Kung makainom sila ng mga bagay na nakamamatay, hindi yun makagagambala sa kanila. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, ay magsisigaling ang mga ito. At bantayan nyo ang mga bagay na ito, pati na ang lahat ng iba pa sa kasulatan na pinagsama-sama. Ngayon, iyon lang ay hindi makapagpapatunay nito.
Hindi. That's where we Doon tayo napupuntang mga Pentecostal sa maling daan. Hindi ba't sinabi ni Jesus, marami ang magsisilapit sa akin sa araw na iyon at magsasabi, Panginoon, hindi ba't gumawa ako ng mga dakilang bagay sa iyong pangalan? Hindi ba't nagpropesiya ako sa iyong pangalan? Hindi ba't ginawa kong lahat ng ito sa iyong pangalan? At sinabi ni Jesus, magsilayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng katampalasanan, kailan may hindi ko kayo nangakikilala. Do you see my sisters? Nakikita niyo ba, mga kapatid kong babae at mga kapatid kong lalaki, kung bakit ko labis na tinutuligsa at isinasakdal ang lahing ito? Maaaring magsalita kayo ng iba't ibang wikang gaya ng mga tao at mga anghel. Maaaring magsayaw kayo sa espiritu sa buong palibot ng bahay-sambahan. Walang kinalaman yan dito. Nakakita na ako ng mga Mohammedan na nagsisisayaw ng paikot-ikot ng ganyan. Narinig ko sa doktor, kampo ng mangkukulam, nakita ang mga mangkukulam na nagsitayo at nagsalita sa iba't ibang wika at ipinaliwanag ito at sinabi ng eksakto kung ano ang magaganap at nangyari nga ito sa ganung paraan. Nakita ko pa nga ang isang lapis na tumayo at nagsulat sa di maunawa ang mga wika. At isa lang ang naroon na kayang bumasa nito. At sa Diablo yun. Hindi nyo maaaring isalalay ang walang hanggan ninyong patutunguhan sa isang sensasyon. Kayang gayahin ni Satanas alinman sa mga sensasyong yun. Hindi, ito'y ang makilala si Kristo. May bagay na nagbabago sa buhay ninyo. Bantayan nyo ang buhay ninyo at itulad ito sa salita. At tingnan kung saan kayo naroroon. Nag-iimbentaryo. Siya nga. In spite of all this impersonations, false voices, false prophets, all these Sa other things kabila that ng try to lahat get, nitong mga Jesus panggagaya, still said, mga in huwad na spite of tinig, all of this, mga bulaang propeta, lahat ng iba pang bagay na ito na lumilitaw, sinabi pa rin ni Jesus, sa kabila ng lahat ng ito, kung sino man ang duminig ng aking tinig at sumunod sa akin, siya ang salita. Makinig, ang utos niya sa atin sa araw na ito, sa lahat ng mga tinig na ito, na sinabi ko ng gugugol na mga oras upang isiwalat ang lahat ng mga tinig na ito. At nakakalito ito sa mga tao. Kahabag-habag na bagay ito. At matapos ang lahat, hindi kayo nagkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Kailangan nyo na itong tanggapin ngayon. Maaaring hindi na kayo magkaroon pa ng pagkakataon mamayang gabi. Maaaring hindi na kayo magkaroon pa ng pagkakataon bukas. Ito'y ngayon na. Kapag narinig ninyo ang aking tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Gaya nung panahon ng panggagalit. now is the time. This is acceptable time. That if any man will hear Ngayon my na ang voice, pagkakataon. that goes to show Ito na ang that his katanggap-tanggap voice na will still panahon be na there kung in sino the man ang middle of dirinig ng all aking chaos. tinig, nagpapakita lang yan na ang kanyang tinig ay paroon pa rin sa gitna ng lahat ng mga kaguluhan. May tinig pa rin siya. Why? His voice will ever remain. Bakit? Here it is. Ang kanyang tinig ay mananatili kailanman. Heavens and earth Heto will ito, pass away, but my ang mga langit voice at shall lupa not ay pass lilipas, away. ngunit ang aking tinig ay hindi lilipas. Ang kanyang salita. Let's just take Gumugol lang say tayo another sabihin 5 ng minutes. isa pang 5 minuto ng mabilisan. Kaya ba ninyo? Pwede ba kayong manatili pa ng ganoon katagal? O ilang minuto? Ngayon, magmamadali na ako. Talakayin lang natin ang ilan na nakarinig sa tinig na ito at sumunod dito kung paano nito sila pinakilos, kung ano ang ipinagawa nito sa kanila. I'm going to bypass a lot of Ngayon, scripture here, lalampasan just in ko order to ang get maraming right straight to you. nakasulatan dito How para it lamang changed makadiretso their sa inyo. lives. Kung paano nito And all binago them that ang was kanilang about mga them. buhay How at they lahat sila become na the nangasa paligid oddball. nila, kung paano sila naging We call kakatwa. an oddball. Tinatawag nating kakatwa. Every man that ever did believe God was Bawat considered tao an na oddball. naniwala sa Diyos ay ibinibilang na kakaiba. Because if you're in the Dahil of the kung world, nasa there's kalakaran something ka wrong ng with you. mundo, may problema sa iyo. Para maging Kristiyano, kailangan mong maging kakaiba. Sapagkat lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mangagbabata ng pag-uusig ng sanlibutan. Siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. At hindi siya nakilala ng sanlibutan. Mabilisan na ngayon. Makinig ng mabuti habang tayo papatapos na. Adam heard his voice in the cool of the evening and had fellowship with him. Narinig ni Adan ang kanyang tinig sa lamig ng gabi condemnation to Adam. at nakisalamuha sa He kanya. heard the voice of God. Walang He said, paghatol kay "Father, Adan.
Dininig niya ang tinig ng Diyos at sinabi niya, Ama, ngayon hihiga na ako sa pagtulog. At nahiga siya at si Eva sa kanyang bisig, ang leon, ang tigre, at ang mga mababangis na hayop ay nahimlay sa palibot niya. Walang anumang nakakasama. Walang paraan para magkasakit. Walang dahilan na mag-isip kung gigising siya kinaumagahan. Magigising ba sila? Narinig ni Adan ang kanyang tinig sa paraang dapat niya itong marinig. But one day he heard his wife's voice. I better leave that alone for a while. Ngunit isang araw ay dininig niya ang tinig ng asawa niya. But he Mabuti pa'y iwanan ko muna yan saglit. voice. Ngunit nakinig siya sa maling tinig. Gayunmay ang asawa niya iyon, ang pinakamalapit na kaugnay na meron siya sa lupa. Bakit hindi niya, gaya ni Job, ikaw ay nagsasalita na gaya ng hangal na babae? At kung ganoon pa ito, ang buong lahi ng tao ay nabubuhay sana sa halip na namamatay. Binago nito ang daan ng mga tao at panahon. Ngunit narinig niya ang isang tinig ng Diyos. Nakisalamuha siya rito. Ngunit nang bumaling siya, paano niya na lamang mali ang asawa niya? Alalahanin, yon ay nakalulugod. Iniisip natin sa araw na ito ng ating organisasyon, Iglesia, inaakala natin ang ating kasaganaan sa araw na ito ay nakangiti ang Diyos sa atin. Tila maganda ito. Tila maganda ito noong tumayo roon si Mikaya sa harapan ng 400 propeta at ang buong lupain ay pag-aari nila at naroroon ng mga Filisteo o ang mga taga-Assyria. Tila ba maganda nga iyon? Sinasabi ng mga propetang ito, pumaroon ka, sa atin iyon. Kunin niyo iyon. Ngunit hindi iyon ang tinig ng Diyos. At pumihit si Mikaya at sinumpa ang tinig. At paano niyang nalaman na gawin iyon? Dahil sa ang kanyang pangitain na eksakto sa salita. Ganoon lang ang tanging paraan para pagtiwalaan ito at makita ito sa araw na ito. Ito'y dapat na nasa salita. Then, did you notice? After Adam listened to another voice, Pagkatapos napansin ba ninyo matapos na nakinig si Adan sa ibang tinig maliban sa tinig ng Diyos, sa sarili niyang asawa, at nakikinig ang iglesia sa tinig ng kanyang organisasyon, na ang ipinapasok sa kanila ay mga kredo sa halip na ang salita. Hinahayaan silang mamuhay sa anumang paraang gustuhin nila. Hanggat nagsisimba sila at miyembro ng isang iglesia, yun lang ang mahalaga. Ang pinakamalapit na naguugnay na mayroon ng mananampalataya sa lupa para sa kanila ay ang iglesia. Subalit ang mananampalataya, ang tunay na mananampalataya, ang pinakamalapit na naguugnay ay ang Espiritu Santo, ay ang salita ng Diyos. So you find out, Kaya napag-aalaman nyo na napagkanto ni Adan ang kalagayan niya at narinig niyang tumatawag muli ang tinig ng Diyos at nakasuot siya ng mga dahon ng puno ng igos noon. voice of condemnation. Subalit tinig na iyon ng paghatol. Bakit mo ginawa ito? I wonder if America Iniisip today, ko kung ang or the Amerika kaya sa world, araw na its ito religious, o ang mundo sa panrelihiyong kaguluhan nito na gaya nga nito at ang Amerika na lumalamon, nilalamon na, magiging pambansang relihiyon na ito di na magluluwat. Sino ang naririto sa harapan ko? Alam kong mga tape ito at lalaganap ito sa buong mundo. May mga programa tayo ng mga tape na bawat mensahe ay naakay ang buong mundo. Lahat ng iba pang bansa. Bueno, ngayon kung titingin kayo at makikita, nakatayo lang kayo na nakasuot ng mga dahon ng igos. Kapag lumabas na ang tunay na tinig ng Diyos, hindi nila alam kung anong gagawin dito. Nakakalito ito. Hindi nila alam ang gagawin. quickly, Kaagad-agad, Noah, dininig ni Noe ang tinig ng Diyos. Naghahanda na noon ito upang iligtas ang kanyang buhay. At sinunod niya ang mga tagubilin at nanatili siya. If a man hears the voice, now listen, Kung dinirinig ng isang tao ang tinig, ngayon makinig. Unawain niyo ito ng mabuti. Huwag mabigo. if a man Kung marinig ng isang tao ang tinig ng isang bagay, at kung ito'y mapatunayan bilang tinig ng Diyos, at nasa panahon, at pagkatapos mag-uumpisa na yan sa taong yun, ang mga langit at lupa ay lilipas, ngunit ang salitang iyon ay hindi lilipas. Narinig ni Noe ang tinig, at kinundi na ang sanlibutan. At pinagtawanan nila siya ng harapan dahil ang kanyang mensahe ay hindi umangkop sa kanilang kahangahangang bagay na naabot ng siyensya.
Subalit umulan at ginunaw ang buong mundo. Kita nyo? Ang tinig niya na lumabas. Ang binhi ay nakahimlay roon. Ganon ding paraan sa bawat kapanahunan. Si Samuel, nabahala nang marinig niya ang tinig ng Diyos, na siya ay magpatuloy at kondenahin si Eli, ang taong nag-aruga sa kanya, ang lalaking naging tatay sa kanya at nagpalaki sa kanya at nagpakain sa kanya. Mga kapatid na ministro, maaari ko ba ang mga ministro, maraming beses, sa kanilang tinatayuang denominasyon at kredo, ang kanilang mga kredensyal na pinangahawakan nila na mula sa mismong ama, sa mismong organisasyon na nag-aruga sa kanila, at nagpakain sa kanila, at nagpalaki sa kanila, at naglagay sa kanila sa posisyon sa iglesia, at naglagay sa kanila sa isang kongregasyon. Kailangan ninyong sumunod sa kung ano ang itinuturo nila. Kita nyo? Anong nakapangingilabot na bagay iyon para sa isang tunay na lingkod ng Diyos na marinig ang tinig ng Diyos at kinakailangang bumalik doon sa inang organisasyon din na iyon, sabihin, kinatulan ka na dahil hindi mo tinatanggap itong salita. Matinding bagay, mahirap iyon para kay Samuel. Subalit isa siyang propeta, kailangang gawin niya iyon. Kahit pa kung makasakit iyon o hindi, kailangan pa rin niyang gawin iyon. At narinig ni Moises ang tinig ng Diyos. Punong-puno siya noon ng teolohiya. Alam niya lahat ng mga dapat at di dapat, subalit nabigo iyon. Narinig niya ang tinig ng Diyos. Hindi na naging kagaya pa ng dati si Moises. At walang tao ang nagiging gaya pa rin ng dati. Maaaring marinig niyo sa inyong mga tainga ang tinig na nangungusap. Subalit kapag narinig ninyo sa inyong puso ang tinig na nagsasalita, kita nyo? Kung ganoon, nakakarinig na kayo. Hindi kayo nakakakita sa pamamagitan ng mata ninyo. Tumitingin kayo sa pamamagitan ng mata ninyo. Nakakakita kayo sa pamamagitan ng inyong puso. Nakikita nyo ang isang bagay. Sasabihin, sadyang di ko yun makita. Ibig niyong sabihin ay hindi ninyo nauunawaan ito. Hindi kayo nakikinig sa pamamagitan ng inyong tainga. Nakikinig kayo sa pamamagitan ng inyong puso. Maraming beses naririnig ng inyong tainga ang tunay na tinig ng Diyos. At nahuhulog ito sa inyo na gaya ng tubig na nahuhulog sa likod ng pato. Ngunit kapag naririnig nyo talaga, naririnig ninyo sa pamamagitan ng inyong puso. At lahat ng mga teolohiya na tinaglay ni Moises, hindi pa niya narinig ang tinig ng Diyos. Subalit isang araw ay tinawag ng Diyos itong 80 taong tagapag-alaga ng tupa sa isang tabi at kinausap siya at nakuha niya ito. Pinatunayan niyang siya ang Diyos. Ang unang bagay na ginawa niya kay Moises ay patotohanan ang kanyang salita. Ako'y bababa. Naalaala ko ang aking ipinangako. At ito ang ipinangako niya sa mga huling araw. Magpapalitaw siya ng isang bayan mula sa mga hentil at lahat ng mga pangako. Ito'y aking ipinangako. Sabi, Moises, hubarin mo ang iyong panyapak. Sa ibang salita, igalang ito. Ngayon, ihagis mo ang iyong tungkod at ang isang tuyong patpat mula roon sa disyerto ay naging ahas at hinuli ito ni Moises at bumalik ito sa dating kalagayan nitong muli. Kita nyo? Alam niyang iyon ang Diyos. Dahil sa sinabi ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang salita na kanyang sinasalita, sabi, ihagis mo ang tungkod na nasa iyong kamay. Iyon ang salita ng Diyos. Huwag niyong gawin ang parehong bagay. Hindi yun salita ng Diyos sa inyo. Salita ng Diyos iyon kay Moises. Heto ang salita ng Diyos sa inyo. Ihagis mo ang tungkod. Naging ahas ito. Sabi, ngayon, natatakot ka ba rito? Damputin mo ito sa buntot at bumalik itong muli. Ang salita ng Diyos sa kanya. Anong ginawa niya? Pinatotohanan ng Diyos ang kanyang salita. Nakatanggap ako ng tawag dito, ilang buwan na ang nakalipas, mga nasa, ito'y mga 1 taon na. Lagpas 1 taon na ang nakaraan. Isang munting binibini na nasa dulo ng linya ng telepono, kasama ang isang mangangaral na Baptist at isang mangangaral na Pentecostal. Sinabi niya, kapatid na Branham, ginawa ako ng Panginoon na propetisa. Sabi, mabuti. Sabi, alam mo, sinabi sa akin na sinabi mong ikaw, pinatotohanan mo na ang ministeryo ko ay sa Diyos. Ngayon, hindi ko magagawa iyon. Salungat iyon sa salita. Kaya sabi ko, binibini, isang pagkakamali yan, ni hindi nga kita kilala. At yung mga ngaral na Baptist, narinig ko siya. Narinig ko yung mga ngaral na Pentecostal. Sabi ng babae, bueno, nagdaraos ako ng pagtitipon dito. At sabi, gumagawa ang Panginoon ng mga dakilang bagay. Sabi ko, nagpapasalamat ako para diyan. Sabi niya,
Sabi ko, may sinabi na ba siya sa iyo? Sabi, oh, may inaasikaso akong malaking programa. Sabi ko, maigi. Sabi ko, ngayon, ano ang programa mo? Sabi ko, anong sinabi ng Panginoon sa iyo? Sabi niya, pumunta ka sa Phoenix, Arizona, sa ganito't ganoon na petsa. At tapos, ibibigay ko sa iyo ang nawawalang Dutchman Gold Mine. At kukunin mo ang gintong ito na makikita doon at magtataguyod ka ng mga misyonero sa buong mundo. Gayong alam nating lahat na ang nawawalang Dutchman Mine ay isang alamat. Gayon ang sabi niya. Sabi ko, bueno, kasabihin ko sa iyo kung paano mo malalaman kung ito'y ang Diyos o hindi. Sabi ko, magpunta ka roon sa araw na iyon. At kung mahanap mo nga yung nawawalang Dutchman Mine, kung ganoon ang Diyos iyon. Kung hindi mo mahanap ang nawawalang Dutchman Mine, kung ganoon ay magsisika at paalisin mo yung sinungaling na espiritong nasa sa iyo. Ganoon kung paano malalaman kung ang Diyos yon o hindi. Sabi ng Diyos, Moises, ihagis mo ang tungkod at magiging ahas ito. Ginawa niya yon. Sabi niya, damputin mo ito at babalik itong muli sa pagiging tungkod. Ginawa nga niya yon. Kapag nangako ang Diyos ng isang ministeryo sa mga huling araw na ito, patutunayan niya ito ng eksakto sa paraan na sinabi niyang gagawin ito. Kung ganoon, malalaman niyo na nasa inyo ang tamang tinig. Nakikinig kayo sa tamang bagay dahil sa ito ang salita na pinatototohanan. Kita niyo? Oo, gaano. Ipagpaumahin ninyo ako. Bueno, kumilos ng iba si Moises. Tingnan kung anong kakatuwang bagay ang ginawa ni Moises. Ngayon, lagi kapag sinusunod ninyo ang tinig ng Diyos, kayo wala sa katinuan para sa sanlibutan. Kinabukasan, nakita si Moises, kasama ang kanyang asawa na nakaupo sa isang mula, at isang paslit na nakakarga sa kanyang balakang, o iyan ay sa katimugan, bata na nakakarga sa kanyang balakang, at hayon sila. Itong matandang lalaki na nakalaylay ang balbas pababa na gaya nito, at ang nakakalbunan niyang ulo na kumikinang, isang tungkod sa kamay niya, inaakay ang isang maliit na asno, papunta doon mismo sa Ehipto sa abot ng makakaya niyang makapunta. May isang nagsabi, Moises, saan ka pupunta? Patungo sa Ehipto, upang kontrolin ang bagay na iyon. Kung saan nabigo siya bilang isang kabataan, nabigo siya bilang isang militar, ngunit patungo na siya dito para kumontrol, at nagawa nga niya iyon. Bakit? Narinig niya ang tinig ng Diyos, at nakita itong pinagtibay para sa kanyang panahon, para sa mga bagay na magaganap sa kanyang panahon. Nakita niya ito. Si Pablo, isang may sariling estilong fariseo, sadyang punong-puno ng teolohiya, subalit isang araw ay narinig niya ang tinig ng Diyos. Nakakita siya ng isang haliging apoy at alam niyang may bagay na naiiba. Pinago nito ang buhay niya. Kahit na gaano pa karaming mga fariseo, gaano pa karaming mga Gamaliel o ano pa mang ibang bagay ang magsisigaw kay Pablo, malika, malika. Si Pablo nang marinig niya ang tinig ng Diyos, alam niya na ito ang katotohanan. Si Pedro, napakarelihiyoso, tinutupad ang mga tradisyon ng mga matatanda. Ayaw niyang kumain noon ng anumang karne. Hindi po, ayaw man lang niyang magkaroon ng anumang kaugnayan doon. Talagang pinananatili niya ang mga tradisyon ng mga matatanda ng eksakto sa salita. Anong nangyari? Isang araw ay narinig niya ang tinig ng Diyos. Huwag mong ituring yan na marumi at karumaldumal. Kapag nilinis ko na, siya ay isang binagong tao. Handa na siyang magtungo kahit saan siya isugo ng Panginoon. Sa pagtatapos, maaaring sabihin ko ito, na isang tao minsan na isang mananampalataya, siya'y 4 na araw ng patay. Naroon siya sa libingan, umaalingasaw, bulok na, subalit narinig niyang magsalita ang tinig ng Diyos, Lazaro, lumabas ka! At kung napalabas nito ang isang lalaki, matapos na mamatay at mabulok, ano pa kaya lalo ang magagawa nito sa isang iglesia na may buhay pa rito? Bubuhayin nga sila nitong maguli. Sa lahat ng nagpapagulong mga tinig na ito na napag-usapan na natin, panrelihiyon, politika, Hollywood, lahat nitong mga huwad na propesiya at bagay na nagsilabas. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, ay tatawagin ng tunay na tinig ng Diyos ang isang tao na patay na sa kasalanan at pagsalangsang patungo muli sa buhay. Kukunin nga nito ang isang tumalikod na iglesia at tatawagin itong muli patungo sa buhay. Tiyak nga. Tandaan, sa pagtatapos, sasabihin ko ito at saka ako magtatapos. Sinabi ni Jesus, darating ang panahon na maririnig ng lahat ng nangasalibingan ang tinig ng Diyos. At maririnig ninyo ito. Kahit na ano pa ang kalagayang kinaroroonan ninyo, maririnig pa rin ninyo ito. At ang ilan sa kanilang mga nangagsilabas sa libingan ay mapupunta sa paghatol.
Maririnig nila ang tinig, subalit umahatol na ito. At kung naririnig ninyo ito ngayon, pagkatapos ng matagal na panahon, kapag narinig ninyo ang aking tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, gaya ng ginawa ninyo noong panahon ng panggagalit. At kung kayo, na mga taga-Pentekostal ay nagrugrupo-grupo sa inyong sarili muli doon sa mga kredo, sa kamunduhan, may anyo ng kabanalan at tinatanggihan ang kapangyarihan nito bago kayo bumangon sa pagkabuhay na maguli upang mahatulan dahil sa ang tinig ng Diyos na nangungusap sa inyo ngayon sa pamamagitan ng salita ay hahatol sa inyo sa araw na iyon. Kung ikaw ay isang malahiningalang na mananampalataya, sumisigaw ang tinig ng Diyos sa iyong puso ngayong umaga, malahininga kang mananampalataya, mabuti pa'y magsisi ka na. Kayong mga lalaki, mga babae, mga batang lalaki o batang babae na hindi nabubuhay para kay Kristo at nangungusap ang tinig ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng kanyang salita at nagsasabi, itigil mo ang paggawa niyan, mabuti pa'y gawin mo na ito dahil maririnig ninyo itong muli isang araw at hahatulan kayo nito. Hindi ninyo ito maitatatwa. Nangungusap ito sa inyo ngayon at tandaan, nakarecord ito. And those who does right and hears his voice, at yaong mga gumagawa ng tama at dumirinig sa kanyang tinig ay babangon sa katuwiran, tungo sa kaluwalhatian, tungo sa kalangitan. Kaya maririnig nyo ang tinig ng Diyos magkaminsan. Maaring bahagyang nangungusap ito sa inyong puso ngayong umaga na kailangan ninyong lumiko sa daang nilalakaran ninyo, manumbalik sa Diyos. Ngayon, tandaan, ire-record nila ang tinig na iyan na nangungusap sa puso niyo sa langit. At balang araw, kapag si Jesus nga ay tumawag na at lahat ng nangasalibingan, lahat, tama at mali, ay babangon. At kung magkagayon, itong mismong tinig na ito ay bubulong mismo sa inyo sa Phoenix, Arizona, sa ganitong linggo ng umaga, nang pinatagal kayo masyado ng ministro na nangungusap noon patungkol sa tinig. Nangusap ako sa iyo. Sinabi sa inyo ng mga kababaihan na hayaang humaba ang inyong buhok, itigil ang pagdadamit ng malalaswa. Sinabi sa inyo ng mga kalalakihan na itigil ang pagsisinungaling, paninigarilyo. Sinabi sa inyo ng mga mangangaral na manumbalik sa salita ng Diyos. Nakita ba ninyo ang ibig kong sabihin? Tama yun. Sinasabi ng munting tinig na iyan, maaaring tama ito. Kung kinakailangan kong magtungo na gaya ni Nicodemo, susubukan ko pa rin pumaroon. Lalapitan ko siya at lalabas dito sa disyerto sa kung saan man at sasabihin, Panginoong Diyos, heto ako. Baguhin mo po ako ngayon. Hubugin mo po ako sa iyong nais. Manumbalik sa salita. Saan mo man nakikitang nawawala ka na sa salita, bumalik ka mismo doon, sapagkat ang tanikala ay nasa pinakamahinang dugtungan ang pinakatibay nito. At saan man sa inyong buhay na nilisan nyo ang utos ng Diyos upang maglingkod sa isang tradisyon, doon mapuputol ang tanikala ninyo kahit paggaano kayo katibay sa ibang bagay. Humawak sa di nagbabagong kamay ng Diyos. Manalangin tayo. Sa araw na ito, matapos ang matagal na panahon, Panginoon, sinabi mo pong mangungusap ka. Isusulat mo po ang iyong mga kautusan sa mga tapyas ng mga puso. Hindi ko po alam kung ano ang umahadlang sa harapan ko. Ang tanging bagay lang na alam kong gawin ay kunin ang iyong salita at ipamalita ito. Tiyak na ito'y mapupunta sa ilalim ng ilang bato sa kung saan man. Dalangin ko, Diyos, na mangungusap ka sa bawat kabataan, bawat nasa kalagitnaang gulang, matanda, anuman iyon. Mangusap ka po sa puso ko, Panginoon. Mangusap ka po sa puso ng mga ministrong ito. Mangusap ka po sa puso ng kongregasyon. Dalangin namin, Ama, na marinig namin ang iyong tinig sa araw na ito at nalalaman namin na kung paano noong panahon ni Samuel, ang isang hayag na pangitain ay madalang na bagay at nagigitla rito ang mga tao. Ganon din sa araw na ito. May mga panaginip kami at mga mapanaginipin. May mga tagapagsalita kami at mga tagapagpaliwanag. Ngunit ang isang hayag na pangitaing dumarating na may salita mula sa Panginoon at itinama, idinadalangin namin, Amang makalangit, na ang tinig na iyon na sumisigaw sa ilang, ihanda ang daan ng Panginoon
na naniniwala kaming ibinibigay ng Espiritu Santo ang tinig na iyon muli sa araw na ito, maghanda para sa pagparito ng Panginoon. At gaanong kakaiba ito, pagkat mayroong napakaraming iba pang tinig para patahimikin ito at para dalhin ito palabas. Subalit mapagbiyaya ito sa mga tainga niyaong dumirinig nito. Dalangin ko na ang Espiritu Santo ay siyang gagawa ngayon sa puso naming lahat. At habang nakayukod ang ating mga ulo, at umaasa akong nakayukod ang ating mga puso, kung alam niyong saan man na sumuway kayo sa inyong buhay, alam niyo ang ilang kasulatan na alam ninyong iyay turo ng Biblia na hindi kayo nakiisa dahil may bagay, ang tinig ng Hollywood ay pinagawa sa inyo ang isang bagay na iba. Isang dako sa Biblia na natagpuan ninyo ng mga ministro na talagang ang katotohanan. Subalit alam ninyong paaalisin kayo ng organisasyon ninyo kung itinuro ninyo iyon at alam ninyong ganap itong katotohanan. Sa inyo na mga tao na tinatanggap ang maling bagay, ipinamumuhay ang maling buhay. Kayong mga ama't ina na hindi sinisikap na itama ang inyong mga anak, hindi sinisikap na alagaan sila. Maaaring ginagawa ninyo ang abot ng makakaya ninyo at patungo pa rin sila sa kamunduhan. Subalit naglalagay kayo ng halimbawa sa harapan nila. At kung hindi niyo ito ginagawa, nangungusap sa inyo ang tinig ng Diyos. Huwag niyong gawin iyan. At ngayon, habang nakayukod ang bawat ulo at nakapikit ang lahat ng mga mata, at ang Diyos nawa ng kalangitan ay tumingin pababa sa mga puso ng taong iyon na nagugutom at masumpungan ang dako kung saan sila nagkamali. At habang nakataas ang kamay sa Diyos, nagsasabi, Panginoon, totoong ninanasa ko ang iyong tinig upang alisin lahat ng kawalang pananampalataya at lahat ng mga bagay na hindi katulad mo. At gawin ako kung anong naisin mong maging ako. Maaari ba ninyong itaas ang inyong mga kamay habang kayo, pagpalain kayo ng Panginoon, pagpalain kayo ng Diyos. Pagkatapos, sinabi ng Biblia, sinabi ni Jesus, at sa kabila ng lahat ng iba pang mga tinig na ito, gayon may kung didinggin ng isang tao ang aking tinig, sumunod sa kanya, mapapasa iyo ang iyong ninanasa. Panginoon, nauubos na ang oras. Subalit sinabi ng Biblia na ang mga nangagsisampalataya ay nangabautismuhan. Dalangin ko amang makalangit na bawat isa sa mga nagsipagtaas ng kanilang mga kamay na tunay na nangumpisal na ang salita ng Diyos na kanilang nabasa at nakitang mali sila. Hindi ko kailanman tiningnan ang kalahati sa kanila. Hindi para sa akin ang tumingin. Para sa iyo ito para tingnan, Panginoon. Alam mo po ang motibo at layunin sa likuran ng kamay na tumaas. Hayaan sila mula sa mismong oras na ito na ilayon sa kanilang puso. Mula sa araw na ito, mula ngayon, tatanggapin ko na ang salita ng Diyos at ang tinig ng Diyos at susundin ito kahit na ano pa ang katapat na halaga. At alalahanin sa kanilang isipan habang sila'y nagpapatuloy ang awitin ng makata. Dapat bang pasanin ni Jesus ang krus na mag-isa at ang buong sanlibutan ay lumaya? Hindi. May krus para sa lahat. At may krus para sa akin. At itong iniaalay na krus ay papasanin ko, hanggang sa ang kamatayan ay palayain ako. Kung magkagayoy kapag nagsalita na ang tinig ng Diyos, ako'y babangon sa kanyang katuwiran, sapagkat sinunod ko ang kanyang tinig, ang tinig ng salita niya. Itinatagubilin ko po sila sa iyo ngayon, Panginoon, sa pangalan ni Yesus Kristo. Ngayon, habang nakayukod ang ating mga ulo, kayo na nagpapahayag ng inyong kasalanan at inyong pangako, namamangha ako sa isang batang lalaking paslit na nakaupo rito, na iniikot-ikot ang kanyang ulo, at may isang tinig para sa iglesia, ako ang Panginoon, na siyang nagpapagaling sa lahat ninyong karamdaman. Iyon ay isang tinig sa iglesia. At lahat kayo na nangangailangan ng kagalingan at kayo namumuhay ng isang inialay na nabuhay sa bawat salita ng Diyos na alam ninyo kung ano ang tama at nangangailangan kayo ng kagalingan. Iniisip ko kung itaas niyo lang sana ang inyong kamay. Itaas ang inyong kamay. Panginoon, nangangailangan po ako ng kagalingan. Bueno, ngayon, panatilihin ang tinig na iyan sa inyong puso. Ako ang Panginoon na nagpapagaling ng lahat ng iyong mga karamdaman. Tandaan, kapag ang salita ay binigkas na, ito'y tiyak na magaganap. Sinabi ni Jesus,
Marcos 11:22. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, malipat ka, at hindi mag-alinlangan sa inyong puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi mo, kakamtin mo ang sinabi mo. Ngayon, bawat isa sa sarili nating paraan ngayon, iukod ninyo ang inyong ulo, gawin ang inyong pagpapahayag. Panginoon, sinasampalatayanan ko ang iyong salita. Naririnig ko po ang iyong tinig na nagsasabi sa akin na ikaw ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ako'y bababa at magpapatong ng mga kamay sa batang ito, dahil sa siya'y napakalit pa upang malaman kung tungkol saan ang lahat ng ito. Minamahal na munting bata, mga kasing laki at kaedad ng munti kong Joseph, at nais kong manalangin kayong lahat. Dumadalangin, Panginoon, naririnig ko po ang inyong tinig, ako'y sumasampalataya. Makalangit na Ama, dinadala po namin ang mga tagapakinig na ito sa iyo para sa kagalingan ng kanilang katawan. At Panginoon, naritong nakaupo ang isang abang paslit na bata. Kanina pa niya nakukuha ang aking pansin. Habang nasa kahabaan ng mensahe, nakikita ang isang magulang na nakaupo roon, na kinakalong ang maliit na bata. Sa pamamagitan ng agham ng medisina, wala nang pag-asa para sa naturang munting bata. May tinig ng Diyos na sumasaibabaw ng lahat ng bagay. At habang ang iglesyang ito'y nagkakatipon ng sama-sama upang gawin ang bawat kautusan na alam kong gawin, ang mga nalalabi pa ay sa iyo na, Ama. Ako'y lalakad pababa at magpapatong ng mga kamay sa batang iyan. Amang Diyos, sa pangalan ni Jesus Kristo, kinukondena ko ito, ang kapangyarihan ng Diyos nawa, ang pagpapagaling ng Diyos, magkaroon nawa ng malaking pagbabago sa Kanya sa susunod na 5 minuto. Sila nawang lahat ay lumapit sa Diyos para sa iyong ikaluluwalhati. Makalangit na Ama, ibinigay mo po ang pangako. Iyon lang po ang alam ko. Ibinigay mo ang pangako. Nagawa na po ito. Kung paanong sinabi na ito noon, kung sasabihin mo dito, at sinasabi ko sa bawat demonyo ng sakit o kapighatian na gumagapos sa mga tagapakinig na ito, na gumagapos sa mga taong ito, lahat ng espiritu ng kawalang pananampalataya, sinasabi ko, umalis ka sa mga tao sa pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon, alam naming nasusulat, at ngayon nasabi na, maganap nawa ito, para sa kapurihan at kalwalhatian ng Diyos, at sa pangalan ni Jesus Kristo'y hinihiling ito. Ngayon, kayo na kayang manampalataya, at tunay ngang nananampalataya, kahit na ano pa ang mangyari, hindi na kailangan, nahulog na doon ang binhi, ang munting bagay na iyan sa loob ninyo, ang tinig na iyan. Magulang ng batang ito, kahit na ano pa ang lagay ng bata, nananampalataya ba kayong nahulog na ang binhi ng Diyos sa inyong puso? Nagagaling ang batang iyan? Ang lahat ng iba pa sa inyo na nananalangin para sa isa't isa. Sumasampalataya ba kayong ang binhi ng Diyos ay nahulog sa inyong puso? Ang karamdaman ko ay tapos na? Kung ganoon, idinalangin na kayo ng panalangin na may pananampalataya. Ibaon nyo na ang haliging yan. At kung subukan man ni Satanas, balikan nyo mismo. Nakatayo doon sa simbahang Espanyol, noong linggo ng umagang yun, ang panalangin na may pananampalataya ay pinanalangin na para sa akin at nangako ang Diyos. Ang panalangin may pananampalataya ang magliligtas sa may karamdaman at ibabangon sila ng Diyos. Tiyak itong matutupad. Sinasampalatayanan ba ninyo ito? Sabihin, Amen. Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, ibabalik ko na ang gawain kay kapatid na Rose. Sa palagay ko rito, kapatid na Jewel Rose.